Good morning everyone, magandang umaga na naman sa ating lahat. Hapon na pala dito sa Israel, 3:25 na po ng hapon and magandang gabi po dyan sa Pilipinas. So update ulit tayo, now it's November 28. So syempre kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and i-share mo na rin mga kapatid yung video na ito. So a very simple update sa nangyari po last night. So kagabi po, last night mga kapatid ay that is the last day of the ceasefire. Pero syempre ngayon may pinag-uusapan pa rin yung kung i-extend po ba yung ceasefire. Pero kagabi, ayan, ito po yung mga pictures. Okay, these are the list ng mga kabataan na inirelease po ng Hamas going back here sa Israel. Nakita nyo mga very young pa ito. And then, these are the footage of the convoy na sasakyan po ng UN. Ayan, gabi na po ito. So, ito po yung time na pumasok na sila sa border ng Israel. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil for 4 days, hindi ako nagkakamali, no? 50 people ang inirelease ng Hamas. Kapalit po ng 150 na mga prisoners na galing po dito sa Israel. So, that is the border from Gaza going inside Israel. So, ayan mga kapatid. So, praise God. At least nagkaroon din ng katahimikan dito sa bayan ng Israel. Though yung mga Hezbollah dito sa north, patuloy pa rin sila nagpapalipad ng mga missiles. Pero siyempre, praise the Lord, ano pa rin naman yung mga sundalo ng Israel and even their air force to destroy all those mga buildings na pinagtataguan po ng mga Hezbollah. Okay, so ayan. Salamat no for these 11, hindi ako nagkakamali, ng mga hostages na inirelease ng Hamas kagabi. So ito mga kapatid, si Abigail, isa rin po siya sa mga na-hostage. And then, ayan, for over 50 days, binalik na rin siya ng mga Hamas. And after they killed their parents, ito yung nakakalungkot kasi nga wala na siyang babalikan na pamilya. So, very young yung bata na ito. And so sad, but along the way, nagpapasalamat din tayo sa buhay na ibinalik siya ng Panginoon dito sa Israel. Ito po ay sa mga news ni Amir Charpati. So, Hamas forced Danielle Aloni, who was held hostage with her 5-year-old daughter. So, I think si Danielle, yung nanay ng bata na ito, sabi niya to write a thank you letter saying how well Hamas treated her in captivity. Kasi ito naman yung propaganda ng Hamas na ang mga hostages daw ay talagang iningatan, inalagaan nila for 50 days. Grabe, kalokohan na naman ito mga kapatid. Tingnan nyo, he was being forced. Diba? Nakita nyo may mga video na nag-ahay pa sila. Mga kapatid, ang pinapalabas ng Hamas dito, pumunta sila sa Gaza para magbakasyon. But they are inside the tunnel. They are being captives against their will for 50 days. Tayo nga, kung ayaw lang natin na lugar, isang araw, dalawang araw, nabuboard na tayo. And especially yung mga tao hindi natin kilala, nakamaskara pa ito. And then they are being taken forcefully. At may mga nakita pa sila ng mga situation lang, ilaw na yung mga nakita nila yung parents nila na nasawi, di ba? So, hindi mo pwedeng taguin yung karahasan na ginawa mo. Tapos mag-ahay ka na parang sa kanila ay okay lang, na-enjoy nila yung 50 days na pagtatago. So, it's very insane mga kapatid. And this time, nakita naman natin, pinasulat pa siya ng thank you letter para makita ng mundo na sobrang babait yung mga Hamas na ito. So, they are hostages mga kapatid. They are being captive for 50 days. Almost 2 months. Grabe yung nangyari sa kanila, yung trauma. Kaya, we're praying matapos na ito, makalabas lahat ng mga hostages. So ito mga kapatid, these are the pictures of those people who are being released. No, na-meet na nila yung family nila, pero syempre marami rin po mga hostages na wala na pong babalikan na pamilya dito sa Israel. Ayan. Ito, okay, it is a Jewish baby, only 9 months old mga kapatid. Ang pangalan niya ay si Kefer Bibas. Ngayon, he's still hostage in the bloody hands of Hamas. Kasama yata yung kapatid niya naman na bata pa rin at yung nanay. So grabe mga kapatid, sa 4 na araw, hindi nila isinama yung 9 months old na ito. Diba? Dapat ito yung inuuna nila. Pero syempre sa list, ang Hamas yung may karapatang magbigay ng pangalan. So if they really concerned sa mga hostages, ito 9 months old mga kapatid, pero grabe yung psychological warfare na ginagawa nila para parusahan at iparamdam sa family na ito na hindi nila ibibigay yung bata na ito. So 4 days, hindi pa rin nila na binibigay si Kefer Bibas, yung kanyang nanay at yung, hindi ako nagkakamali, meron pa siyang isang kapatid na bata pa rin, sobra. But we are still praying na maibalik ito by the grace of God. So ito mga kapatid, a very simple picture. Yan, meet na ng mga 3 bata na ito yung kanilang paboritong aso. Diba? So, a simple video full of thanksgiving and pagpapasalamat sa Panginoon sa another life na binigay ng Panginoon sa 3 bata na ito. No, so they are not being released, just hindi lang sila ni-release lang mga kapatid, may kapalit. So nagkaroon ng kapalit. 3 Palestinian prisoners in Israel kapalit ng kanilang buhay.
So, ayan, hindi lang sila binigay basta-basta dahil mahal sila ng Hamas. They are being exchanged for a prisoner. For a prisoner here in Israel. So ito mga kapatid, si Elon Musk, mamaya sa next video natin, pag-aralan natin, kaya kasi meron po siyang video, napasyal po siya dito sa Israel. Marami po siyang nakita. Nakita niya yung reality ng kagawa ng Hamas. Meron pong isang necklace na nagbinigay ng tatay ng isa sa mga na-hostage, yung kanyang family, yung kanyang anak. So, meron siyang binigay na pendant kay Elon Musk, dog tag na merong nakalagay na "Our hearts are hostage in Gaza." So sabi ni Elon Musk doon sa kanyang main page sa X, "I will wear it every day until your loved ones are released." Yan naman yung pinaka-purpose natin. May uwi lahat ng 240 plus na hostages. Marami pa pong hindi pa po binabalik ng Hamas. So salamat kay Elon Musk na makita natin. Talagang nakita niyo yung reality, yung capabilities ng Hamas at mga ginawa niya noong October 7. So in spite of the loss mga kapatid, in spite na grabe yung mas masisilayan mo doon sa mga kibbutz sa Gaza, tuloy pa rin yung laban. Sabi dito, the farmers of the kibbutz Be'eri returned to sow wheat in their field. So, bumalik sila doon para magtanim ng mga wheat doon sa mga sakahan doon. So, ayan lang mga kapatid. That is our news today. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon for His goodness sa ating lahat. So, marami po tayong update today. So, I hope mabigay natin lahat. And antabayan na natin mga kapatid, ngayong araw, we are still waiting kung ma-extend po ba yung ceasefire. Pero yun nga, may message ngayon lang mismo si Amir Tsarfati na baka magkakaproblema kasi nga merong sumabog doon sa northern part na malapit sa post ng IDF. Ayan, kasi 'di ba ceasefire nga. Pero ngayon lang, no, doon sa northern part ay meron pong sumabog and malapit mismo doon sa kung saan yung mga IDF. So kaya we'll see kung ano po yung mangyayari. We rejoice sa mga hostages na nakabalik dito sa Israel and we keep on praying sa mga natitira pa ng mga kapatid na mga hostages na hindi pa po binibitawan ng Hamas. So anyway, salamat mga kapatid. Kung kayo pa ay may YouTube, don't forget also to subscribe sa aking channel doon, Ang Buhay Ko sa Israel. So anyway, maraming salamat. See you again. Paalam.